one last pahabol for the Pride event. Ma'am, for the magnegosyo of the DIE program, last time, mention po ninyo may mga programs for 2026 na hindi na may pagpapatuloy. How about the magnegosyo of the DIE program? Meron po ba siyang nakalaan na pondo for 2026? Meron naman, merong mga pondo ang mga proyekto, pero lumiit pa sila. So, ibig sabihin nun, liit din yung mga beneficiaries. Meaning ng limit, ma'am, not the amount, still 15,000 or... Yes, oo. Hindi lumiit yung amount ng grant, lumiit yung budget, so liliit din yung beneficiaries. Kumbaga, kung noon meron tayong 49, kung this year meron tayong 49 na beneficiaries, ay baka 20 na lang next year kasi lumiit yung source of fund. Thank you, ma'am. Another follow-up sa Pride event question. Dempsey, Philippine Living Choir. Hi, ma'am. Dempsey ako. Ma'am, of course, in line with the event, Pride, do you support the passage of the SOGIE Equality Bill that has been pending in Congress for the last few years? I mean, hindi siya mapasa-pasa to the reading. How about you, ma'am? Maybe know your thoughts about the SOGIE Equality Bill, and do you support this bill na ang tagal nang nakapending sa Congress? Okay. Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang right na for support. At tatlo ang nabanggit natin. Unang-una ang pag-amenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla, and ang pending na bill o batas na mula kay, anong pangalan nung, sorry, nalimutan ko. Hindi, tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin per legal review namin na handang-handa na siya and ripe na siya para suportahan at ipasa. Question for the Pride event from CLTV. Actually, from the CLTV, you mentioned po kanina the importance of education for the children in high classes. Ano po yung programa na susunod po ng CLTV for graduates? Well, unfortunately, ma'am, wala kaming pangarap lang po yun. Pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQIA+ community. Gaano po ba kayo importante ng Well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi, sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral or marami din sa kanila ang nagiging working students, no? Para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyayari, sila yung nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income. And nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral.